Linggo na naman mga kasambahay at sama-sama natin tunghayan ang inspiring stories ng ating bidang Pinoy. Ako si Jonathan Silvestre, ang inyong katuwang sa pag-asenso. Ako naman ang inyong entrepreneur, Tina Marasigan, tsak na may bago tayong mapupulot na impormasyon na siksik na kalamang pang negosyo. Dito sa kakaibang business program na Bida sa Negosyo At bida sa pag-asenso, Bidang Pinoy! Natatandaan mo ba si Inang Cora, yung ating unang bidang Pinoy? Siyempre, sino ba makakalimot sa unang bidang Pinoy natin na tumulong kay Vanji na ngayon ay may sarili ng tahiyan? Actually, hindi lang si Vanji yung natulungan ni Inang Cora, kundi mas marami pa siyang naunang natulungan. Doon ko rin nalaman na ibang-ibang klase pala ang mga tagumpay na tinatawag, hindi lang sa kayamanan sa pera. Doon mo masusubukan at makikita na marami palang aspeto at klase ng tagumpay. Kaya mga kasangbahay, tunghayan po natin na hindi lang po isa kundi tatlo ang ating bidang Pinoy ngayong hapon. Kaya halina mga kasambahay, tunghayan natin ang ating tatlong bidang Pinoy. Bidang Pinoy! Pagtulong ang number 1 sa puso ng ating unang bidang Pinoy na si Inang Cora. Vanji, ako yung isa sa tutulong sa iyo. Ako yung magbibigay sa iyo ng makina na gagamitin mo at saka bibigyan din kita na isang sariling makina na yun ay sa iyo na. Tapos, salamat po. At saka bukod doon, marami ka pang makinang magagamit para doon sa mga mananahi mo. At hindi ka na rin, ang dinig ko, umuupa ka lang ng bahay at tatlong makina ang ginagamit mo. Ngayon marami ka nang gagamiting makina. At wala ka pang uupahang bahay, maganda lang yung magiging lugar mo. Mabait po talaga ang Diyos. Sa dami ng kanyang natulungan, pinalad tayo na makilala ang ilan sa kanila, na siya namang ating bidang Pinoy ngayon. Kaya kilalanin at alamin natin ang kani-kaniyang inspiring success stories. Si Nanay Lita, bago naging isang mananahi, ay nagkaroon ng iba't ibang negosyo. Ngunit sa kasamaang palad ay hindi nagtagal. Noon kasi aking magsimula sa palengke, talagang Bombay ang aking ginamit eh. Aba, nung lumaon eh, nung malaman-lamang po, parang, sabi ko, hindi na pala ako kumikita. Yung pala aking kinikita, kulang pa sa Bombay. Minsan, wala na akong panghulog sa kanya. Uutang na naman ako sa iba para makahulog. Haganto sa lumaki na lumaki. Haganto sa akin, nalubog na nga. Sa panahon ng kanyang kabalisahan, nabigyan naman siya ng pag-asa nang matanggap sa trabaho kay Inang Cora. Kuha ko mga 200 dosena, gano'n ko, okay mag-uwi ng tayo. Pag hindi ako nakakuha, bumabalik-balik ako. Kasi nga, napakalaking bagay. Doon nanggaling ang aming ikinabubuhay at hanggang sa ngayon, diyan pa rin. Naging sandalan ni Lita si Inang Cora pagdating sa trabaho at maging sa kanyang pamilya. Yung aking kinikita, linggo-linggo, nakakapagtabi ako konti, nakaipon ako. Nag-umpisa kami ng tindahan, 1 buwan pa lang ngayon. Hindi lang nabigyan ng hanap buhay si Lita, kundi pati na rin ang kanyang mga kapitbahay na dati ding walang hanap buhay. Si Pasita Ignacio, dati ay walang puhunan sa kanyang pananahi, kaya muntik na niyang bitawan ito dahil sa mga pagkakautang. Sa isang trade fair, nakilala ni Pasita si Inang Cora. Dito nagsimulang tulungan ni Inang Cora si Pasita na ibenta ang kanyang mga tinahing throw pillow case.
Tinulungan niya akong sample yon sa mga department store hanggang sa na-order. Nang maging success yung sinample namin, pag mayroong order, pinapagawa niya hanggang dumain yung aking mananahi. Na anday kong natulungan sa mga bahay-bahay doon. Dahil sa tulong ni Inang Cora at sa sikap at tiyaga ni Pasita, nakapagpundar na ito ng mga properties at umasenso na ang kanyang negosyo. At talaga naging inspirasyon ko siya kasi sa dahil ng pagsubok na dumating sa buhay ko, si Kakora talaga. Ako yung na-ospital, tinunguhan ako ni Kakora. Sabi ni Kakora, magpagamot ka dyan, ang pera kinikita. Basta huwag ka lalabas ng hindi ka galing. Doon ako, hindi ko yun makalimutan. Sabi niya, 1999 na laser ako sa St. Luke. Doon ako dinala, iyak ako na iyak kasi wala naman akong perang gagastahin. Si Kakora talaga, tinulungan niya ako, hindi ko makakalimutan yon. Tinulungan na niya akong maghanap buhay, tinulungan pa niya ako sa aking karamdaman. Iba naman ang pinagdaanan ni Dorothy. Sa panahong ang asawa nito ay nalulong sa bisyo, halos inubos nito ang kanyang inipong pera at naaapektuhan na rin ang relasyon nila bilang mag-asawa. Mister ko, natutong mag-drugs. Walang kainti-interes yung mister ko sa pananahe, hindi niya ako tinutulungan, wala siyang ginawa kundi bumarkada, uminom. Kaya sinubukan niyang lumapit kay Inang Cora upang humingi ng tulong na mapagbago ang kanyang asawa. Sabi ko, Kakoraan ba, magandang gawin ko kasi hindi ko na kaya pagbaguhin ang asawa ko, nawawalan na ako ng pag-asa. Kaya sabi ni Kakora, ba hindi ganon, pinakasalan mo yan, tanggapin mo siya bilang siya. Hayaan mo, gagawa tayo ng paraan, tutulungan kita kung paano mapagbago asawa mo. Turuan mo manahe, sabi niya sa akin. Unti-unting nagbago ang pamumuhay ng asawa ni Dorothy. Nang dahil sa pananahi, ngayon katukatulong na niya sa paghahanap buhay. Gradually na wala yung kanyang bisyo. Nalibang siya na nalibang doon sa pagtatahi namin ng tablecloth, yung mga baby dress na ginagawa namin. Ngayon ay hindi na naging mahirap kay Dorothy ang kanyang pagninegosyo dahil katuwang na niya ang kanyang asawa. Kaya ako kahit papano pinipilit kong sundin yung mga ipinapayo niya na yon. At sa ngayon, yun ang inia-apply ko sa buhay namin, yun ang ginagawa naming inspirasyon mag-asawa para kahit papano lumuwag-luwag ang aming pagsasama at saka yung aming kabuhayan. Susunod sa Bidang Pinoy, mga usapang pangnegosyo ang hatid namin sa inyo. At mamaya, makikilala na natin ang ating maswerteng Pinoy. Puro patupuan po kasi pera dito. Paano naman kung wala namang hanap buhay na binibenta ko po namin yung pwesto namin na yun para makapa-opera lang yun. Kaya wag na maglipat ng channel mga kasambahay dahil magbabalik pa ang Bidang Pinoy.